Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Yan. Purihin ng Panginoong Diyos, tayo patuloy na magpasalamat sa Kanyang katapatan sa atin for giving us again another day, another Bible study para tayong lahat ay makarinig ng magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita, mga kapatid. So, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah! 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 Kataas-taas ang Diyos Ama sa langit, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin. Ikaw ang Diyos naming laging gumagabay at pumapatnubay sa amin. Patuloy mo kaming pinagkakalooban ng kalayaan para makarinig ng iyong mabuting balita. Kung kaya, Ama, sa gabing ito, tinataas ko po sa iyo ang lahat na gagamitin mo mula sa music ministry, sa praise and worship team, Lord, at higit sa lahat sa magbabahagi ng iyong word, Panginoon. Lord, we ask for your double portion of your anointing. At kami naman pong makikinig, Panginoon, kami po ay gabayan ninyo
ng iyong banal na Espiritu sapagkat inaamin namin na tunay na wala kaming magagawa kung wala kayo. Kulang ang aming kaisipan upang maabot namin at maunawaan namin ang bawat pagtuturong maririnig namin. Kaya Lord, continuously guide us with your Holy Spirit, Father God, and may your name be glorified tonight. Again, Father God, yours the highest praise, glory, and honor. This all we pray in the mighty name of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, countdown, It's 42 days before Christmas. Yan. Excited na naman tayo, Holiday, baka bisita na naman tayo sa ating mga mahal sa buhay. Join with them na mga kumagsalo-salo, bigayan ng regalo. Napakagandang atmosphere yan, So, it's 42 days before Christmas. At mga announcement natin, mga kapatid, for His Glory t-shirt, mga kapatid, available na po. Yan. In 2 colors, black and royal blue. So, may mga sizes po yan. Yan, makikita nyo po sa screen. Yung extra small, ang length ay 24, ang width ay 18.5 inches. So, sa inches po ito, mga kapatid. At ang small naman po ay 25 ang length at 19.5 pa rin ang width niya. At sa medium naman po, we have 26 inches and 20.5 ang width. At sa large naman po, we have 27 inches and 21.5 ang width. At sa extra large, we have 28 inches ang length and 22.5 ang width. At sa double XL, extra large, 29 inches ang length at 23.5 ang width. At sa triple X, yan. Triple X, extra large. We have 30 inches ang length at 24.5 inches ang width. Ayan. At ang presyo po nila, order and payments, mga kapatid, process. Price, 250 for all sizes. Ba, ang galing So, lamang dito yung yung malalaki ang size. So, 250 pesos for all sizes. For orders po, mga kapatid, reach out to your CSM teachers or assigned workers sa inyong mga prayer meeting. Yung po ang kontakin nyo, maski dito sa DF, pwede rin kayong tumawag. At doon kayo umorder. Release of item is care of ng CSM, CSM teachers or assigned workers. Yan, yung release ng items. Sa mga mga workers din po na nagpupunta sa prayer meeting, pwedeng sila po magdala. Now, ang deadline po ng order ay sa November 17, mga kapatid, 2024. Yun po ang deadline. Kasi pinagsasama-sama po natin ng bulto. Thank you. Full payment po yon. Or down payment ng 150. Yan. Okay po yon. Tatanggapin. Good as meron na kayo. Now, meron po tayong water baptism sa Kailaway Calo Mendez sa November 23. It's a Saturday, mga kapatid. Alas 8 ng umaga, gaganapin sa Joshua Barcelona's Place, Pulo, Kailaway. Yan, kita nyo po sa screen. Yan, screenshot nyo na po kung hindi nyo natin matandaan. Thank you, Lord. At siyempre, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid natin na nagse-celebrate ng kanilang special day. This is November 13, 2024. Happy birthday po kay Brother Sam Belmonte. Yan, anak po ni Sister Joy at Brother Louie, Minister Louie. And Sister Gina Baksal. Happy birthday, sis. At si Sister Dalia Ahumada. Happy birthday, mga kapatid, and enjoy your day. Brother Bong, pasok. Happy, 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 happy
Happy birthday to you. Yes, happy birthday and enjoy your day mga kapatid. Ano po tayo? So let's prepare ourselves. Tawagin na natin ating mga kapatid sa kasama natin sa bahay natin at tayo sama-samang magpuri sa ating dakilang Diyos. So let's welcome the praise and worship team. Ayan. Hello mga kapatid, good evening po at welcome po sa ating weekly Bible study. Ayan. Amen, amen. Dito na naman tayo ay aawit, magpupuri at mag-aaral ng kanyang banal na salita. Amen. Kaya sumabay po kayo lahat ng mga nasa kanilang mga tahanan o kayo man ay nasa mga biyahe pa, makinig lamang po tayo sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Awit tayo mga kapatid. Hindi kami nag-iisa pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad mo. Minsan pa, hindi kami nag-iisa pagkat ikaw kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad mo. Salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Hindi kami nag-iisa, hindi kami nag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad mo. Salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa iyo. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa iyo. Salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin itataas ng banal na ngalan mo.
problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Humingi ka, at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka, at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Hallelujah! Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Buhay mo'y ibinigay, buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Purihin ang Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. you, Thank you, Lord. Jesus. Glory to you, Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Tunay nga, Panginoon, na kapag kami humiling sa iyo, na ikaw ay nagbibigay at tumutugon sa aming mga panalangin. Hallelujah. Kaya narito kami ngayon, Panginoon, kami mag-aalay ng awit para sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. O Panginoon, Kay gandang pagmasdan ng mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, O Panginoon, salamat. 'Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong pagmamahal. 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 Salamat sa iyong
pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa'yo. Minsan pa, ako'y aawit sa'yo. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. O Panginoon, Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, hallelujah. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. O Panginoon, O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. hallelujah. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig na aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa'yo lang, Tanging sa'yo lang ako ay aasa. ako ay aasa, Pagkat ikaw ang kanlungan ko. Sa bawat pagsubok na daraanan ko, alam kong ang paglingat ay tatanggapin ko. O Yahweh, O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat
ay laging nariyan. O Yahweh, O Yahweh, paglingap mo'y maasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko. pagkat kailanman, Pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, ikaw ay lagi nariyan. Ikaw ay laging nariyan. Oh Yahweh, papupurihan ka. Ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. We praise you, my Lord. Hallelujah. Oh, glory, glory to you, my Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, hallelujah. Glory to God, mga kapatid. Ha? Napakasarap umawit, magpuri sa ating dakilang Diyos. Lord. So, for tonight, to continue with our series, which is all about the book of the Romans, let us all welcome Pastor JB Kagimbal para sa first part ng chapter 3 ng Romans. Let's welcome our pastor. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Muli po ay samahan ninyo ako sa pag-aaral natin ngayon sa ikatatlong chapter ng Romans. At ito nga po ay tungkol doon sa getting right with God. At sa ating pong unang bahagi ay sa Romans 3, 1-9. Bago po lahat, samahan din niyo ako, ang mga kapatid, sa ating panalangin. Ating tawagan ng banal na Espiritu upang samahan po tayo true and true. O aming Diyos, tunay na ikaw ay dakila at tapat. Salamat sa pagtitiwala mo sa amin ng iyong banal na salita. Salamat kami ginagamit mo. At salamat amin pong maisasabuhay ang aming pag-aaralan ngayon. Sa oras pong ito, wala kaming nais kundi papurihan ka, at sa pangalan ni Jesus, nawa po yun ay maganap. At nawa rin po, Lord, maging kalugod-lugod sa iyo ang bawat salitang marinig mo, pati na po ang mababasa mo sa aking puso, sa aming puso, at yun nga po hanggang sa pagsasagawa namin ng napapaloob na lesson sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, hango nga po ito sa Romans 3, 1-9. At ang ating po naging title ay Getting Right with God. At may subtitle ito na Entitlement. Are we entitled to something from the Lord? So, verse 1 sa Romans 3. Kung gayon, paano makakalamang ang Hudyo sa hindi Hudyo? Anong kabuluhan ng pagiging tuli? Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos? Hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kung ikaw ay nagsasalita, mapapatunayan kung matuwid, at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Sa verse 5, ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba nating hindi siya makatarungan dahil tayo'y pinarurusahan niya? Ganyan ang pangangatwiran ng tao. Hindi. Kung hindi makatarungan ang Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan? Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos sapagkat lalong nakikilala niya sa tapat, bakit pa niya ako paparusahan bilang isang makasalanan? Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin,
gumawa kayo ng masama. Kung mabuti naman ang magiging bunga nito, ganyan daw ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin. Sila'y parurusahan ng Diyos at yun ang nararapat. Thank you, Lord. Romans 3, 1-9. In Jesus' name, Amen. Mula pa sa simula ng ating mga pag-aaral tungkol sa mga Hudyo, alam natin na ang mga Hudyo ay merong napaka-espesyal na para natatangi ang pagtatas nila sa kanilang sarili. Sila ay may paniniwala na sila ay mas superior kaysa mga hintil o kung saan namang uri ng tao. And they glorified in this, that they were God's chosen people, chosen out of all the nations to be in a covenant with God, to receive the law from God, to have the sign of the covenant in their bodies. Ngayon, dahil sa kanilang covenantal ties with God, they believed that they were safe from God's wrath and judgment. Pero ang sinasabi ni Pablo, being born a descendant of Abraham, knowing God's law and being circumcised, did not assure them a place in heaven, neither they would escape God's wrath and punishment. As a matter of fact, the blessings of being Jewish made them more accountable for obedience to the Lord. Yun ang sa Lucas 12:48. Much is given, much is required. Lucas 12:48. Idinagdag pa ni Pablo na ang tunay na Hudyo is the one who has the circumcision of the heart done by the Holy Spirit, and he is a Jew inwardly by faith, and his praise comes from our God. Kaya alam niya na he will face a strong opposition sa mga makakabasa nito na mga Hudyo. At ang mga self-righteous Jews na ito ay hindi palalampasin ang mga bagay na ito na ang kanilang supposed security through the Abrahamic covenant and their man-made legalism was being attacked. Kaya alam ni Pablo na mag-upos nga sila sa tatlong bagay na ito. Una, kanilang pipigilin o kanilang kokontrahin ang pagtuturo niya against them, ang mga piniling na mga tao ng Diyos. Ang pagtuturo niya against sa mga pangako ng Diyos sa kanila, sa chosen people, at ang pagtuturo niya against God's righteousness pagdating sa katayuan ng mga pinili. Ito ang nilalaman ng Romans 3 verses 1-8. At ang tatlong datos na ito ang hinarap niya at pinagtanggol sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ito ang ating tatanghalin na pagtatanggol ni Pablo. So puntahan na natin yung unang datos sa kanya. Paul was charged with teaching against God's chosen people. Yun ang sa Romans 3 verse 1. Naasahan agad ni Pablo ang tanong na ito. Kung gayon, paano makakalamang ang Hudyo sa hindi Hudyo? Anong kabuluhan ng pagiging tuli? Ang sagot ni Pablo ay napakasimple. Ang sabi niya, napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkakatiwalaan ng pahayag ng Diyos. First of all, that they were entrusted with the oracles of God. Pag sinabing first of all, ang ibig sabihin niya ay napakaraming kasunod pa ito. Maraming marami. Pag sinabi natin oracles of God, it refers to the entire Old Testament at hindi lamang doon sa first 5 books of the Bible. At sabi nga ni Pastor Trapp, this was their prime privilege, that they were God's library keepers, that this heavenly treasure was entrusted to them. So sila ang librarian ng lahat ng ito na pinagkatiwala sa kanila, the oracles of God. God is entrusted to the care of the Jews, the revelation of Himself and His will. This for them was a great privilege. But with a great privilege comes a great responsibility. Yun ang nakita na kulang sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Dapat mayroong pagsasaliksik. If they would have truly searched and believed the Scriptures, they would have recognized that Jesus was the Son of God, the promised Messiah and Savior, but because Jesus is the focus of both the Old and the New Testament, that Jesus is the focus of both the Old and New Testament. Natatandaan ba nyo yung ating tinukoy na topic na pag-aaral sa taong ito nung magsimula ang taon? I think that was last year. Sabi natin, finding Jesus in all the books of the Bible. At yun nakita natin mula sa Genesis hanggang sa Revelation.
So sa John 5:39-40, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkameroon ng buhay. Instead, they preferred to follow the traditions and teachings of the rabbis and elders over the oracles of God, which would have led them to the Savior. Paul was not teaching against God's chosen people. Rather, he was teaching that as God's chosen people, they had great responsibilities and privileges. But with those privileges comes responsibility and accountability. Sa Romans 2:27-29, balikan po natin yung huling sinabi ni Pastor Romy noong last Wednesday. Kaya ikaw na Hudyong nasa ilalim ng kautusan, ngunit hindi naman tumutupad nito, ay hahatulan ng mga tumutupad sa kautusan, bagamat hindi sila tinuli. Sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudyo ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa pagtutuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ang puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusan. At yun naman sa sinabi ni Pedro doon sa Gawa 10:34-35, ang sabi ni Peter, ngayon ko lubusang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa siya. Hindi niya maunawaan noon, ngayon naunawaan niya na walang itinatangi ang Diyos, walang favoritism. So yun po ang una. Ang tinukoy doon ay ang pagtuturo ni Paul tungkol sa mga taong kanyang pinili ng Diyos. Ang pangalawa, Paul was charged with teaching against God's promises. Yun ang mga pangako ng Diyos ang tinutukoy na pangalawang charge kay Pablo. Sa Romans 3:3-4, ano nga kung hindi naging tapat ng ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin yon ay hindi na rin tapat ang Diyos? Hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. At ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan na kung matuwid at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Talagang napakarami ang pangako ng Diyos na matatagpuan natin sa Bible. Sa Old Testament, ang sabi, mahigit daw ito 5,000. Sa New Testament, mahigit at 2,000. At ang mga ito, lalo sa Old Testament, ito yung talagang pinako ng Diyos sa kanyang mga hinirang. The Jews charged Paul with teaching that they could not be secure in those promises. Yun ang kanilang agam-agam na parang sinasabi ni Pablo, hindi naman kayo ililigtas sa mga promises na yan. And many of God's promises to His chosen people carried a warning of judgment for sin. Most of the promises were conditional, which means that the people had a condition to fulfill if the promise was to be fulfilled. The condition to be carried out by the people was to be faithful and obedience. Obedience and faithfulness. Yan ang natatanging kondisyon upang ang pangako ay maganap. God's faithfulness is not dependent on the belief or unbelief of individuals. God is absolutely faithful to keep His word. Paul was saying that it was impossible for God to be unfaithful in His promises or in any other way. Because faithfulness is one of the attributes or characteristic of God. It is who He is. At isang bagay pa, sa Romans 11:29, alam natin doon na God's gifts and His call are irrevocable. He never withdrew them when once they are given, and He does not change His mind about those to whom He gives His grace or to whom He sent His call. Again, God's faithfulness to His promises will not be nullified by someone's unbelief. Rather, that person's unbelief will keep him from the inheritance of God's kingdom. Kung meron mang unbelief, kung meron mang mga ginagawang mali ang tao, hindi mananalify niyan, hindi pawawalang bisa ang faithfulness of God. Ang mangyayari nga dito, yung person who is not believing, siya ay magsasuffer. Wala siyang inheritance sa kingdom of God. God's kingdom will still come, and when it does, the nation of Israel at that time will be saved.
Answering this question, if unbelief can nullify the faithfulness of God to keep His word, ang sagot ni Paul ay hinding-hindi. May it never be. Yan ang Romans 3, yung unang bahagi ng verse 4. Ang phrase na ito, hinding-hindi, may it never be, ang sabi dito ay ito daw ang pinakamalakas na negative expression ng mga Griego noon. Yung pinaulit-ulit. Ang ibig sabihin ay very impossible. It is impossible. Paul was saying that it was impossible for God to be unfaithful in His promises or in any other way. Hinding-hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa lahat ng tao at ayon nga sa nasusulat, kapag ikay nagsalita na papatunayan kung matuwid at kung ikaw ay hatulan, ikaw ay mananaig. Because God is perfect in all He does and faithful in all He does, and the fact that He is the measure of goodness and truth, His word is its own verification. Ang kanyang salita, ang tanging tatapat dito ay ang kanya ring salita to verify the truthfulness and faithfulness of our God. If He has promised something, it will come to pass. God will justify in His words. Darating at darating, magaganap at magaganap. Paul doesn't teach against the promises of God for His chosen people, but understands that condition must be fulfilled for conditional promises, and that the unfulfilled unconditional promises for the nation of Israel as a whole will be fulfilled in the future because God is true and God is faithful to fulfill His word. Inuulit, the fault falls on the unbelief of the Jew not being responsible for the privileges he possessed. Yun ay kanilang responsibilidad. The word of God, responsibilidad nila yon. So, pumunta na tayo sa pangatlong bahagi. Ang sabi natin ay chinarcharge ni Paul, si Paul na mga Jews na tinutuligsa niya ang mga tao na pinili ng Diyos. Ang pangalawa ay kanyang tinutuligsa din yung mga promises of God na hindi entitled ang mga Hudyo. At ngayon naman, sa pangatlo, Paul charged with teaching against God's righteousness, Romans 3, 5-8. Ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba nating hindi siya makatarungan dahil tayo pinaparusahan niya? Ulit po natin, verse 5. Ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba nating hindi siya makatarungan dahil tayo pinaparusahan niya? Ganyan ang pangangatwiran ng tao. Hindi. Inulit po ni Pablo ang kanyang objection dito. Kung hindi makatarungan ang Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan? They believe that Paul taught that the sins of Israel glorified God. The faithfulness of God was seen through their unfaithfulness. Parang magkabaligtad. Unfaithfulness ay lalong lumalabas ang faithfulness ng ating Panginoon. They believe that Paul taught that God was using man's sin to bring glory to Himself. Isinacharge nila si Pablo na ginagamit ang kasalanan ng tao upang ang glory ng ating Diyos ay batanghal. Another way of saying it, if my unrighteousness will demonstrate God's righteousness, how can God judge me? My sin ultimately serves to bring Him more glory. At hindi ba mabuti ang ganon? So, magkasala na tayo na magkasala? Of course not. Ang sabi pa dito ay ganito, is God unjust who inflicts wrath? Ang Diyos ba ay makatarungan kung siya ay nagpaparusa? Pakinggan natin si David. Si David may sinabi doon sa Psalms 51 verse 4 nung siya ay nagkasala kay Bathsheba. Ito ang pagkakasabi niya, sa iyo lamang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di kinalugdan. Kaya may katwirang ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. So ang pagkakamali ni David, inako niya at hindi niya sinansala ang magiging kaparusahan sa kanya ng Diyos. So yung kanyang sin, merong right talaga ang Diyos na siya ay parusahan upang ituwid. Sa isipan naman ng mga oppositionists, God is in control of everything. Even my evil will ultimately demonstrate His righteousness. Therefore, God is unjust.
Kay David, God is just na ako'y parusahan sa aking kasalanan. Sa mga oppositions na ito kay Paul, he is unjust if he inflicts his wrath on me because I am just a pawn in his hand. Parang siya daw labang ay isang maliit na sundalo utusan sa kamay ng Diyos na parang ginagamit lang naman niya ako eh. Alam niyo, isang napakagandang halimbawa dito upang makita po natin na ang righteousness of God ay para bagang itatapat doon sa righteousness ng tao. Ang magandang halimbawa dito ay ang nangyari kay Judas. Kay Judas Iscariote. May mga nagsasabing kawawa naman si Judas. Parang walang nagawang kasalanan si Judas, pero ito, nakaranas siya ng isang kaparusahan na higit pa kaysa ginawa ni Pedro. Maring ito ang gawing pagtatanggol ni Judas sa kanyang kaso. Alam kong pinagkano ko si Jesus, pero nakabuti rin sa kanya ito. Para bang ibig sabihin na, if I haven't done what I did, Jesus would have gone to the cross at all. What I did even fulfilled the scriptures. How can you judge me at all? Ginamit lamang ako. Kung ako'y wala dyan, magaganap ba yung Calvary? Magaganap ba yung pagtubos ni Kristo sa kasalanan ng tao? Yun ang pangangatwiran ng mga tao. Hindi yung sinabi ni Judas o nakalathala sa Bible. Para lang natin binibigyan ng konting kung sakali, hindi kaya ito ang sinabi ni Judas? Si Spurgeon may magandang tugon dito kung ito ang mga pananaw ng mga katulad ng mga nagkakasala na ang Diyos ay sinisisi dahil sa kanilang ginagawa. Sabi ni Spurgeon, yes, God used your wickedness, but it was still your wickedness. God used your wickedness, but it was still your wickedness. Ginamit ng Diyos ang iyong kabuktutan, pero ito'y nanatiling iyong kabuktutan. Kasalanan mo rin yan. There was no good or pure motive in your heart at all. Walang nikatiting na bakid ng kabutihan o kagandahang motibo sa iyong puso. It is pure wickedness. It is no credit to you that God brought good out of your evil. You stand guilty before God. It's all about God's righteousness. Walang kinalaman ang iyong pagiging wicked. Sabi pa ni Pablo, I speak as a man. Sabi ni Pablo, I speak as a man. Ganyan ang pangangatwiran ng tao. Hindi ibig sabihin nito'y wala siyang inspirasyon mula sa Espiritu at bilang apostolic authority. Ibig niyang sabihin ay ganito, that only a man, a fallen man at that, would anyone dare to question God's justice para bang nagiging kalapastangan ito. So, sinasabi niyang, hindi ako ito. Ako'y tao, kaya ako ito yung nasasabi. Pero ito'y kalapastangan sa Diyos na sasabihin ng wickedness of man ay siya ang nagiging sanhi upang ang Diyos ay maging dakila. Doon sa verse 6-8, Paul's answer to the objection raised. Sabi niya, hindi. So inulit naman, of course not. Kung hindi makatarungan ang Diyos, paano niya hatulan ang sanlibutan? Certainly not. For then how will God judge the world? It is true that God will use even the unrighteousness of men to accomplish His work and brings praise to His name. Yun nga si Judas, ang isang napakagandang perfect example nito. But part of the way God glorifies Himself in man's sin is by righteous judging that unrighteousness. Hindi ibig sabihin, meron kang unrighteousness, meron kang wickedness, dahil natanghal ang kadakilaan ng Diyos, ang righteousness of God, ay hindi na magkakameron ng kakulang kaparusahan ang iyong nagawang kasalanan, ang iyong wickedness. There will always be that punishment. How will God judge the world? For what Paul and his readers, it was given that a judgment day was coming, when some will be acquitted and some condemned. Kung sakali man na hindi dinajudge ang isang tao, hindi ibig sabihin hindi na kayang i-judge ang buong mundo sa panahon ng judgment. Hindi, lahat ay hahatulan. Singly and as a group, as a whole, yan ay hahatulan. He did not need to contest this point. It was simply understood in their culture. Ito ang kultura sa kanila ng mga panahon na yon. Basta nagkamali, makakameron ng kaparusahan. And many of the Jews of Paul's day figured that God would condemn the Gentile for his sin but save the Jew despite his sin. Yun uli ang pagkakaiba. Yung timbang ay lagi nilang sinasabi na
ang Diyos ay mas matimbang sa amin. Ang mga hintil ay kinaparusahan sa kanilang kasalanan, pero ang mga Hudyo ay isi-save despite of their sin. Sa verse 7 to 8, dito rin sa ating Romans 3, kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos sapagkat lalong nakikilala na siya'y tapat, bakit pa niya ako parurusahan bilang isang makasalanan? Ulitin ko po. Sa verse 7 to 8, kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos sapagkat lalong nakikilala na siya'y tapat, bakit pa niya ako parurusahan bilang isang makasalanan? Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin, gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga nito? Ganyan daw ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin. Sila'y parurusahan ng Diyos at yun ang nararapat. So lahat ng ito ay slander, paninira ng mga kalaban ni Pablo sa kanya. The Jews repeatedly charged Paul that his gospel of salvation by grace alone, through faith alone, undermined God's law and also made it okay to sin with freedom and no consequences. Yun ang isinacharge sa kanya, that we are saved by grace alone, by faith alone. Kumbaga sa ano'y, once saved is always saved. They were accusing Paul of rationalizing sin on the basis that it glorified God. Hindi ito ang gospel ni Paul, yung kanyang gospel of grace. Rather, his gospel taught that salvation by grace alone, through faith alone, would produce good work. Magkakamari ito ng bunga. Hindi pupundo doon sa isang puntos lamang na ikay saved na. The person saved by grace would genuinely desire to serve his Savior, the Lord Jesus Christ. By grace, magpuproduce again by good works. Paul's response to those who charge him with teaching against God's righteousness by condoning sin so that good may come was short, but made this point. Their condemnation is just. Iyan ang nararambat. Yun ay ikatlong bahagi dun sa verse 8. Ang ibig sabihin, Paul knew that when he stood before the Lord Jesus, that these charges against him would be proved false and he would enter into the joy of his masters. Ang tao, i-charge siya ng ganon, mali ang kanyang ginagawa. At ito ay kontra sa katotohanan ng kadakilaan ng Diyos. Ang key Paul na stand ay, ang Diyos ang hahatol nito at sa aking pagpunta sa kanyang harapan, siya ay malulugod sa aking mga ginawa. Pero yung mga nag-accuse sa kanya, nakakatyak din siya na yun ay parurusahan naman. Because all those charges are false. So, let's sin as much as we can so that God can be glorified even more. Inuulit-uli. Let us sin as much as we can so God can be glorified even more. This shows us that one way to examine a teaching is to extend its meaning and consequences, and we see where you're end. Saan tayo pupulutin ito sa dulo? Ang ibig sabihin nito ay, sige lang. Kung sa palagay mo ay kay patuloy na magkakasala, ang sinasabi ng ating resource dito, ang sabi niyo na ganito nang gawin mo, magtuloy-tuloy ka lang at tingnan mo kung saan kadadalhin ng mga kasalanan ginagawa mo. Paul was slanderously reported to teach this. Still, it is possible to see how this accusation came as Paul freely preached forgiveness and salvation by grace through faith in Jesus, not works. Patatawarin ka naman, sige pa. Ano bang ibig sabihin noon? Laging nasasabi ni Paul ang tungkol doon sa forgiveness and salvation. So ang ibig sabihin, parang sinusuportahan yung forgiveness at saka ng salvation, yung sinasabi dito na patuloy kang magkasala at dumadakila ang Diyos, nadadakila ang Diyos, hindi yung kailangan maganap pa. Ang sinasabi dito ay, yung iyong sinasabi naman that salvation and forgiveness is always there because it is by grace, and so therefore, tama nga na magkasala ang tao. Kung nung nagdaang lesson natin tungkol sa second coming of our Lord Jesus Christ, ang alibay ni Satan na
Ang tao ay sabihin natin na matagal pa. Sige, kayo nang bahala sa sarili nyo. Drink, dance, and be merry. At matagal pa ang kanyang pagbabalik. Sa ating lesson ngayon, ang sinasabi naman dito ay, sige pa, magkasala ka pa, nadadakila naman ang iyong Diyos eh. Anyway, patatawarin ka naman niya. Sige pa, mga kapatid, wag po natin itong ilalagay sa ating isip, lalo sa ating puso. Mali. Lahat ng kasalanan ay ating ginagawa sa ating Diyos. Kaya kaagad, ito ay atin pong puputulin. Ang ibang term dito is twisting the glorious free gift of God in Jesus into a supposed license to sin is perhaps the peak of man's depravity. Depravity. Sukdulan na ang wickedness ng tao. So, natutwist ang glorious free gift of God. Kaya siguro, ito ang pinagpahulin ni Paul sa kanyang pagkasulat dito. Ang sabi dito ay, this twisting is so sinful, Paul, because it is beyond the depravity of the pagan. Sa Romans 1, 24 to 32, nagtutwist, tinutwist. Yung mali, mabuti ang magagawa niyan. Kaya't hinayanan nila na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at ang pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ipagpatuloy po niyo ang pagbasa hanggang sa verse 4 at makita po niyo yung mga nagaganap sa ating kapaligiran ngayon. Ayaw na makipagtalik na lalaki sa babae at ang nangyayari, lalaki sa lalaki, babae sa babae at napaka-karumal-dumal ang nagaganap. Yan nga po ay beyond the depravity of the pagan. Kumbaga sa sukdulan ng kasamaan. Gayun din sa Romans 2, verse 1 to 5. Ang sabi dito ay ganito. Ito na may tinutwist ang, it is beyond the hypocrisy of the moralist. Hypocrite. Yun ang na pinakikita sa Romans 2, 1 to 5. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang may dadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na ang humatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? Patuloy po nating basahin mga kapatid hanggang sa verse 5 at makikita po natin ang ating tinutukoy na mga bagay na hindi dapat nating ginagawa. So sa pagtatapos ng ating aralin ngayon, meron pong dalawang bagay na ipinakikita rito. Ang una ay, God never voids His word or promises. He never has and never will be a liar. God has promised salvation and eternal life to men who have truly called upon Jesus Christ as their Lord and Savior. Ito yung key do sa sinasabing, once saved is always saved. If you are a truly believer of Christ. Kung hindi ka naniniwala kay Kristo from your heart, hindi ka saved. So will not be saved all throughout. Ang sabi nga ay ganito, kahit wala ni isang tao na mananatiling tapat sa Diyos, mananatili pa rin siyang tapat sa kanyang mga pangako. Even if there should never be a single person who believed God's promise, He would still save any person who did what He said. Kahit pa wala, kahit isa lang yan, ang Diyos ay mananatiling tapat sa kanyang sinasabi. Ang problem ay, ang problema nito ay, in the doing what God says, in coming to God as He dictates. Ang problema yung pagsasagwa ng sinasabi ng Diyos. God demands that men give their hearts and lives to His Son, Jesus Christ. God demands that men live for Christ, worship and obey Him 100%. But it is too hard for men. Mahirap ito sa atin. They want and seek after an easier salvation. An easier salvation. They want to be able to do something, get it over with, and then be free to live as they wish, giving God some attention here and there. Kumbaga sa
according na lamang sa kaluguran ng kanilang konsensya, yung kanilang ikalulugod. Yung lesson natin ng Sunday, ano bang sabi doon? Na ang tao, kalimitan yan ay nasamba, according lamang kung gusto niya. Natutuwa siya, lalo tigit kapag ang sermon ay tungkol doon sa encouraging him, tungkol sa fruit, tungkol sa prosperity, pero pagdating na doon sa mga bagay na kina-challenge niya ang kanyang katapatan sa Diyos, ay ayaw na niya, nagpapalit na siya, kung hindi man ng simbahan, nagpapalit na ng ibang pastor na kanyang pakikinggan. This was much like life was under the law. It really did not matter if you sin as long as you had the offering. Yet, that was never God's intent in the law. Purihin ang ating Panginoon. At ang panghuli, God is faithful. He is not unfaithful. God never breaks or voids His word when He rejects the religionist. The religionist who possesses God's word and belongs to a church but does not obey God's word is not acceptable to Him. Mga kapatid, ang tinutukoy dito ay hindi lamang ang mga Hudyo noong unang panahon. Tinutukoy dito, maging ang mga Kristiyano, na ang kanilang pananampalataya ay base lamang doon sa mga bagay na kumbaga magbibigay sa kanila ng bunga, ng kaginhawahan, ng hindi ng mga challenge in life. At yun nga po ang sinasabi. Baka tayo'y kabilang doon sa sinatawag na mga religionist. Kami po ay separated for the service of God. Kami born again. Pero baka ang nangyayari naman sa atin ay itong mga sinasabi ni Pablo, that we are asking for an entitlement. Being pinili ng Diyos, nararapat lang na kami nakasigurado na ng kaligtasan kahit wala kaming gawin. Bakit ganon? Because it is righteousness that God is after, not religion. So, ang hinahanap ng Diyos ay righteousness, hindi religion. God is not after an outward showing of religion, but an inward process of righteousness which overflows to show His light and love. God wants a heart that will not only possess the Bible, but will keep His commandments. God is after a spiritual rebirth, a new creation, a man who's been truly born again. 2 Chronicle 5:17, ang sino mang nakipag-ugnay kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Siya ay bago na, wala na ang dati. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and new life has begun. God wants a heart and life that are focused upon Christ and that keep the commandment of Christ. The only man who is acceptable to God is the man who has given his heart and life. Inuulit po natin yon. And his life to Christ and who live righteously, trusting God to accept his faith in Christ. Ang panghuli, sa Romans 2:28-29, sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudyo ay hindi sa panlabas na kaanyuan, kundi dahil sa pagtutuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ang puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Ang papuri sa taong iyon ay mula sa Diyos at hindi mula sa tao. Mga kapatid, salamat sa Diyos. Ang sa Diyos ay tapat siya sa lahat niyang ginawang pangako. Tayo sinusubaybayan. Gusto niyang ang mga pinagkatiwala sa ating salita niya ay mabuhay at maging buhay natin. At ang sinasabi niya ay hinding-hindi ini-spoiled ng Diyos ang mga taong sa kanilang pagkakamali. Bagamat sa ngayong mga pagkakataon, ang Diyos ay patuloy na nagpapakilala ng kanyang kadakilaan. So again, mga kapatid, maraming salamat sa Diyos, pahintulot sa atin, gamitin ang oras at ang kanyang banal na salita. At nawa po ay naging kalugod-lugod nga sa kanya ang bawat narinig, patawad po sa mga nabitawhan na hindi kabilang sa iyong katotohanan at salamat po ng marami. I-bless mo po kaming lahat, lalo po ang lahat na nakikinig ngayon at sa pangalan ni Jesus, sa muling pagkikita. In Jesus' name,
Amen. Amen. Thank you, Lord. 2 Timothy